ano. Dito tayo ngayon sa compounding area yung mga ka-business. Traffic mga ka-business. Talagang tiyagaan lang. Kahit nakamotor, talagang hirap. Oh, kamo, dami. Mainit pa. Mainit pa. Mainit ang ulo pag walang pera. Ayan o. Good morning po mga business. Good morning, good morning. Masaya lang kahit traffic, masaya lang mga ka-business. Na kami ng traffic mga business. Nakamotor pa tayo yan ha. Loro kung naka 4 wheels tayo, ano pa tayo sa ano, bike, ano? Wala pa, doon pa tayo sa kalagitnaan. Oo. Ate, okay na motor eh. Bagal eh. Kaya ligtas talaga ang may alam. Ano po mga ka-business, magpaano tayo, magpapa-emission tayo kasi i-re-restore natin yung motor ni Daryl mga ka-business. So yun po mga ka-business, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga ka-business. So pakisamahan nyo po ako at magpo-proseso tayo ng yung emission testing kasi before natin maipasa doon sa loob yung papel, kailangan may emission testing muna. So kung may after ng result ng emission testing, saka tayo magpo-proceed doon sa loob para i-file ang mga papeles para sa sa
pagpaparehistro mga kabisnes. So unang hakbang ay ano muna, emission testing muna mga kabisnes ng minamahal. So yun, pakisamahan nyo po ako, dadalhin natin tong motor doon sa emission testing, right? So hindi ko lang alam mga kabisnes kung paano sistema dito ng ano, kasi katulad ito nagpa-vlog tayo, hindi natin alam kung limitado ba ang pagpakuha ng camera, ano ba yung pagba-vlog dito or pagkukuha ng camera, no? Hindi pa natin alam. So ang tabayanan nyo na po mga kabisnes, hindi pa natin alam. So yun po mga kabisnes, babalikan po namin kayo, right? Yun po mga kabisnes, dito tayo sa SM Cainta, ano? SM Cainta mga kabisnes. Ang harapan nito ay emission testing mga kabisnes na minamahal. Emission testing itong harapan. So hinahabol natin na emission natin to, kasi doon sa loob, doon ako kanina nagpapa-emission, nag-cut off na po sila mga kabisnes, kasi nga kanina inuna ko kasi si Bay na mai-assist doon sa pag-asikaso ng kanyang lisensya, kaya hindi agad ako nakapag-emission kasi hindi ko pwedeng iwanan si Bay. Ngayon nung nandun na ngayon si Bay sa loob, for ano na lang siya doon, ang pagkakalam ko for biometric na lang siya, tapos ay maghintay na lang ng releasing ng license niya. Hindi ko kasi naiwanan kanina. Ngayon nung sabi ko, Bay, total nandun na siya sa loob, naghihintay na lang, sabi ko, Bay, lalakad muna ako, asikasuin ko muna yung rehistro dito sa motor nga ni Daryl, ano po mga business. Ngayon doon sa loob mayroong emission testing doon. Ang problema ay nag-cut off na sila, so tumakbo ako dito sa may labasan, meron pa sila dito available. Cut off na rin sana dito, pero nakiusap lang ako, sabi ko baka po pwede pa, at mahirap naman kasi kung yung lakad ngayon, sayang yung lakad. Ayun, kinuha yung papel ko, so tatawagin na lang ako mga business para for emission. So hintayin na lang natin na tawagin ako mga business. Ayun, ang dami nang nagpapa-emission dito, ayun, sa lugar na yan. So hintayin na lang tayo na matawag mga business. So yun po, si Bay doon ay nag-chat nga si Bay sa akin, saka na lang daw muna, baka daw sabi niya baka kulangin to sa pera, di pa rin niya alam kung mag-ano. Sabi ko, huwag ka mag-alala, pag ano, tawag na lang tayo Daryl. Kasi ang pera namin ay sakto lang din mga kabisnes, pero kasi yan, iwala lang. So yun po mga kabisnes, no? At yun, Daryl, dito na ako sa emission testing para maiasikaso na. Kumbaga, ang nangyari kasi mga kabisnes, yung lakad namin ngayon, sinamahan ko si Bay, tapos ang motor na ginamit namin yung kay Daryl. Sabi ni Daryl, total rin lang naman ay papunta naman kami doon sa LTO nga, no? Sa LTO ay isabay na, parang isinabay na lang na i-rehistro yung motor niya. So walang problema, para isang lakaran lang din naman nga, di ba? So walang problema. So ito na nga, inasikaso ko na. So sana ang ano natin na sana makahabol kasi nung oras na. Ngayon ko lang inaiwanan si Bay. Mahirap naman kasing iwanan yung isa, ang mga kabisnes. So ang oras ay alas 11. Pero sa tingin ko kaya pa to hanggang maghapon. Pag matapos yung si Bay doon, ito na lang asikasuhin namin, ito na lang hintayin namin. Doon din sa loob kay Bay, maraming tao din, mahaba din ang pila. So itong sa akin ngayon, hindi naman siguro ganun kakaon kasi madali lang naman ito magpaparehistro. Idadaan pa to sa sa tag nito, yung inspection, no? Sa inspection. After nito, tungo sa inspection, i-inspectionin kasi yan lahat, mga ilaw, lahat, preno. And then at saka pa yan ipapasa dun sa mismong para marilisan siya ng bagong rehistro mga kabisnes. So yun po, antabayanan nyo po ang aking paparehistro sa motor ni Daryl. Saka habang inintay din natin siya Bay dun sa loob ng LTO, no? So waiting lang. Bay, congratulations, makukuha mo na yung lisensya mo. Tiyaga lang sa pila dyan dahil alam ko napakahaba talaga. Tiyagain mo lang at yan naman ang pangarap mo na makukuha na yung lisensya mo. Patagal mo ng pangarap yan. So ito ako, ito lang si Kuya Buknoy, handang malalay sa'yo. So yun, pag nakuha mo yan Bay, pwede na kasi
marunong ka na rin naman na magmaniho eh. Kaya mo na rin magmaniho ng 4 wheels. So yun na yung pagkakataon mo na talagang mahasa ka at magagawa mo yung gusto mo kung saan mo gusto pumunta dahil may lisensya ka na, no? So yun yung napakahalaga kasi yan. So yun, congratulations sa'yo. Kunting tiis na lang ba itong araw na ito, sigurado makukuha mo na yan. So congratulations in advance, no, sa tagal din na panahon na inaasam-asam no magkaroon ka ng lisensya. So ngayon ito na yung pagkakataon. Kaya mga kabisnes kasi nung nakaraan panayan siya ng sabi nga na tulungan mo ko lisensya. Kaya nagpasya ako na sabi ko sige tulungan kita dyan, samahan kita dyan. Di sabi niya agad-agad, sabi niya Lunes lakad tayo. Kasi yun nga kailangan na. Sabi ko sige tara, lakad tayo, lalakarin natin yan. Kailan pa natin lalakarin yan? Ang inano namin, ang inaalala kasi namin na mag-expired yung kanyang license mga kabisnes, yung kanyang student permit. So kailangan talaga, obligado. Sabi ko, tara samahan kita, tutulungan kita dyan, puntahan natin yung ano mo, license mo. So yun, hindi na kami nagdalawang isip. Ngayong araw nga na to, Lunes, kaya wala nang paligoy-ligoy, nilakad na agad namin mga kabisnes. Kasi kailangan kasi talaga eh, hindi po pwedeng hindi. Kasi unang-una, marunong na rin si Bay sa 4 wheels mga kabisnes. So dapat lang makuha na yung lisensya niya. Lang po mga kabisnes, kailangan ko tripod. Nangangawit na ako eh. So yun po mga kabisnes. Kaya ito, nagpasya na ako na samahan na talaga si Bay. Dahil madalas kaming lumalakad, madalas kaming nag-i-scout, no? Tapos wala siyang kasama. Walang kasama, wala siyang lisensya. Kaya ang hirap nun mga kabisnes. So yun, hinintay ko na lang na tawagin ng pangalan mga kabisnes. So yun po mga kabisnes, may minamahal at sabay lang. So yun, yan, kinukuha na ng mga kasi yun kasi ang requirements no, pag kumukuha ka ng magpaparehistro ka ng isang sasakyan ay kasi pangunahing requirements kasi nila yung tawag nito yung emission testing mga kabisnes bago natin tayo i-proceed yan dun sa inspection, no? Inspection area. Punta tayo doon mamaya pagkatapos niyan ng emission testing. So tayo nagigisingit lang dahil kung tutusin dapat na dapat ginawaan lang ng paraan. So yun po, babalikan po namin. So yun po mga kabisnes, no, sa mga gusto mo pa emission testing, no, dito sa St. Clair Emission Testing Center mga kabisnes, dito po yan sa Block 37 Felix Avenue, corner Village East, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal mga kabisnes naming minamahal. So yun, sa mga nais magpapa-emission testing mga kabisnes, dito lang yan, lapit lang yan. So, sa mga perimeter malalapit dito sa Cainta mga kabisnes, harap lang yan siya ng SM hypermarket mga kabisnes. Sino man gusto magpapa-emission dito lang. Malapit lang. Kumbaga sandali lang ang traffic kasi nasa tabi na lang mismo siya ng highway. Hindi na siya sa mga sulok-sulok. So yun po mga kabisnes. Dito na ako nagpapa-emission kasi doon sa kabila na ay katot na. Maraming nagpapa-emission din dito yun. So yun po mga kabisnes, no, sa mga gusto mo pa emission testing, no, dito sa St. Clair Emission Testing Center mga kabisnes, dito po yan sa Block 37 Felix Avenue, corner Village East, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal mga kabisnes naming minamahal. So yun, sa mga nais magpapa-emission testing mga kabisnes, dito lang yan, lapit lang yan. So, sa mga perimeter malalapit dito sa Cainta mga kabisnes, harap lang yan siya ng SM hypermarket mga kabisnes. Sino man gusto magpapa-emission dito lang. Malapit lang. Kumbaga sandali lang ang traffic kasi nasa tabi na lang mismo siya ng highway. Hindi na siya sa mga sulok-sulok. So yun po mga kabisnes. Dito na ako nagpapa-emission kasi doon sa kabila na ay katot na.
Ano, maraming nagpapa-emission din dito eh. Ngayon po mga kabis, nakapila na ako. Ano, nakapila na kami. Ito na yung motor ni Daryl. Pang ilan ako? So, dami pa. 1, 2, 3, 4. Pang-apat ako mga kabisnes. Okay, sandali lang naman yan mga kabisnes. Nag-chat na si Daryl, kumusta na raw? Sabi ko okay lang naman. Ayan po mga ka-business, no? Mabalikan po namin kayo. Business susunod na yung sa akin, isasalang na yung motor for emission testing mga ka-business. Yan kasi dito sa Pilipinas mga ka-business, yan ang pangunahing requirements niyan, yung emission testing, no. Pupunan kasi nila yan ng ano, kung yun ba ang motor mo ba ay mausok o hindi. Ganun po kasi yun ang proseso. Dito sa Pilipinas, ayaw ko lang dyan sa ibang bansa mga ka-business, di ko pa alam. Kadali mga kabisnes magkuha ng ano niyan eh. Okay na siya. No plate available. Yan. Dito sa Pinas, ganito ang requirements sa Pilipinas. Pero diyan sa ibang bansa mga business, hindi ko lang alam kung ganito rin ba sistema dyan. Magkakaiba kasi yung ano eh. Mga business, kinukuha na siya ng photo, no?
photo na yan, ano. Ilang beses ko lang kasi nadaanan yun. Photo. Pagkatapos yan photo ay okay na, releasing na ng ano niya, papel with ano na yan mga ka-business, kasama na dyan yung insurance, ano, kasama ng insurance dyan. Pagkatapos yan pupunta na ako sa inspection area mga ka-business, doon na. Right, yan o, tapos na. So yun po mga ka-business, andito na oh. Andito na yung result ng emission testing. Pass, nakalagay mga ka-business, pass. Pass. So yun po mga ka-business, pati yung insurance, andito na rin yung insurance niya. Ang insurance ay nagkakahalaga po siya ng 700 pesos mga ka-business. Tapos 550 yung emission testing, so suma total 1,250 mga ka-business ang binabayaran ko dito. So wala pa yung doon tayo sa loob, no? Doon sa registro, di ba alam kung magkano doon mga ka-business. So yun, kabayaran nyo na lang po mga ka-business, hindi na mahal. Malalaman na natin po doon kung magkano, no? Ang babayaran natin sa loob mga ka-business. Alright, so yun po, yun muna yung ganap dito. Babalikan po namin kayo. So yun po mga ka-business, kalarga na tayo. Nakuha ko na yung sukli ng yung sukli ko mga ka-business. So babalik na tayo dun sa sa loob ng LTO. Didiretso na tayo ng inspection area. So yun po mga ka-business, let's go. So yun po mga ka-business, ito yung pwesto ng inspecting area, no? Inspeksyonin dyan yung motor mga ka-business, ano, dito sa part na to. So pagkatapos nyan, di ko lang po alam din dito riyan, yan, magkasabay kami ni kuya oh. So, pagkatapos nito, pasa na namin sa loob yung papel para ma-release na kami ng rehistro, no? Bagong rehistro mga ka-business. So yun po, tabayanan nyo na lang po mga ka-business kasi medyo limitado tayo pagdating dito sa camera mga ka-business, lalo na doon sa loob. So tabayanan nyo lang po kung ma-release na yung papel. Info ko na lang po kayo mga ka-business. Right. So yun po mga ka-business, punta na kami sa opisina. Isasabit na namin to sa Windows 7 sabit. Yun ang sabi na sa Windows 7 daw po mga ka-business. So pagdating namin doon mga ka-business, hindi ko na alam kung makapag-vlog pa tayo doon, pero ewan ko lang, hindi ko lang alam. So hanggang dito lang muna mga ka-business. Ang tabayanan nyo lang po yung after ng processing nitong papel. Right. Mga ka-business, naghintay na tayo. Pila tayo dito mga ka-business. Habang pila, naghintay lang tayo. Sandali mga ka-business. Kaya mga ka-business, so nakapila rin. Mga ka-business, so naghintay kami ni Bay. Sa kanya nakapag biometric ka na, nakapag-biometric na si Bay. Hintay na lang yung tawag ng pangalan niya. Ako rin, hinintay ko rin yung tawag sa akin para magbayad na ako. Pag nagbayad na ako, automatic na. Oo. Basta huwag mo lang pa, lalo sa 2,000 may gig, kasi wala tayong pagkain. Mandalada talaga ito ngayon. Mandala yung bagsak natin. Hindi bali walang, hindi tayo makakain. Basta importante makuha yung lisensya mo. Bira. Yan ang importante. Isim natin yung gutom ngayon. Business. Ano? Dito tayo ngayon sa parking area ng ito daming nakaano dito, kaparada. Doon yung impounding area yung doon mga ka-business. So yun po mga ka-business naming minamahal, tapos na po, nakuha na po natin yung papel mga ka-business. Dito. Yung papel yan, kuha na mga ka-business. So hinintay ko na lang si Bay mga ka-business kasi si Bay ay kasalukuyan pang nagpila pa doon mga ka-business. Mula na tayo dyan, mula na ipasok ko lang to mga ka-business sa loob yung mga papilis ba. So okay na, wala na tayong problema pa mga ka-business. Tapos na na-rehistro yung motor ni Daryl mga ka-business. So si na lang ang hinintay ko ngayon, si Bay na lang mga ka-business, kasi hindi pa tapos yung niya dun yung pila na fingerprint na siya, no? Tapos na siya nakuha na ng fingerprint. Tapos sa panibagong tawag na lang ulit. Siguro ang pagkakaano ko doon ay license na, kasunod no? Plastic license na mga ka-business. So yun
Gutom na talaga. Hintay ko lang si Bay matapos. Mga kabisnes, so merienda na lang muna siguro ako dito. May minamahal. Right, habang hintay ko si Bay, mga kabisnes. Kay Ricky, baka pwede. Kaya parang Ricky na lang. So yun po mga kabisnes, tapos na kami. Ito kasi kasama ko si Muhammad. Si Muhammad siya pangalan niya. Parang Muslim. Oo. Muslim talaga? Ah! So saan, anong probinsya mo? Hulo-Sulo. Ay, nakarating. Yung kasama ko, Lanao yun. Lanao del Norte yun, sa taga Baroy. Yun, taga Hulo-Sulo pala si Muhammad. Yung kumakabis naging kasama ko sa pagpa-restore ng kanyang motor. So yun, uuwi na siya sa part of Antipolo. Shout out na lang sa mga kamag-anakan mo sa Hulo. Ayun si Muhammad Bani. Yun po mga kabisnes. Sabi niya isusubscribe niya raw yung aking YouTube channel, Kagwang Buknoy Official. Shout out sa asawa mo. Shout out sa asawa ka. Tsaka sa mga anak. Mga anak ko. Ayun. Sige bro, ingat ka ha. Sige, ingat. Yan po mga kabisnes, naging kasama ko sa pag-restore ng kanyang motor din. So yun, pauwi na siya. So ingat ka bro, ingat. Tol, maraming salamat sa pag-subscribe. Thank you. I-shout out mo yung mga tropa pits mo. Sa Bisaya din pala. Saan bang probinsya mo? Leyte? Saan na po dahil? Shout out sa ating mga taga-Leyte. Shout out sa mga taga-Leyte. Saan sa Leyte? Sugod, Lungos. Kanangga. Ha? Kanangga Leyte. Shout out po sa mga taga-Kanangga. Shout out sa Kagwang Buknoy Official. Kagwang Buknoy Official. Yun. Subscribe nyo po mga kabisnes. Mga nasa part of Leyte, mga kabisnes. Marami tayong mga subscriber din dyan mga kabisnes. Kumusta po kayo dyan mga kabisnes na minamahal? So dito kasama ko si Bay habang hinihintay yung releasing ng lisensya. Yung kasamaan niya, okay na. Alright na. So yun po. God bless boss. Congratulations. Yan na. Yun po mga kabisnes yun po mga kabisnes sa mahaba rin paghintay ay natawag din sa wakas for releasing mga kabisnes. Yan na. Alright. Alright, bye. Congratulations. Bye. Winta. Congrats. Thank you po. Congrats, tol. Ayan kuha na. Ito po mga kabis, nandiyan na yung lisensya niya. Wait, naman dito sa amin. Ay, hindi ko po yan. Kuha naman. Mga kabis. Kuha niya na. So, ano masasabi mo? Ay, siyempre masaya. Ilang taon ko rin. How many years? 3 beses siyang nagkaroon ng student permit. So sa wakas makabis nakuha niya rin. Ulit siguro na? 5 years na? Nakatatlong na siya nakatatlong student permit na mga kabisnes. Yung ngayon, nakuha niya rin. Kaya po mga kabisnes sa 5 years dito. Dito yan sa bungad. Dito sa pinakaunahan. Dito sa unahan. 2029 ang expired niya. So yan po mga kabisnes ang uwi na tayo. So yun po mga kabisnes, hanggang dito na lang yung vlog ko mga kabisnes na minamahal. Salamat po na napakarami. God bless po sa ating lahat. Supportahan po natin Kabisnes Official, Papalis TV, Kabisnes Family, lahat ng mga kagwang Bay Papaya, Kagwang Bay Papaya Official. Siyempre yung abang lingkod Kagwang Buknoy Official, mga kabisnes na minamahal. At siyempre yung ating Ma'am Merlinda Official Vlog. At saka si Pretty Mind TV. Support po natin mga kabisnes. At saka siyempre Kahimas TV. At saka si Bogi, yung medyo mababa po nating views mga kabisnes. Kagwang Bogi, Kagwang Damulag, si Kagwang Burnok mga kabisnes. Support po natin mga kabisnes na minamahal. At hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat. Birabanat mga kabisnes. Right?